Nako, ito na naman po ako, si Maluti Kia ng Maltic. Ang pag-uusapan po natin, yung Maharlika, no? Yung tinatawag na Maharlika Investment Fund. Ano na ho ba nangyari dyan? Ang tagal na huya ang naging batas, no? Republic Act 1195 po ang batas ng Maharlika Investment Fund na pirmahan ng ating Pangulo ng 2023 na July. So, nag 1 year na ho. Hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Wala tayong nababalitaan, walang opisina, di ba? Wala ho siyang opisina, walang contact number. May website ho doon sa Department of Finance na website, pero hindi natin alam kung ano nangyayari, hindi transparent. Bakit po? Napakahalaga po na kung titingnan natin, naglagay na po ng 50 billion ng Land Bank LBP na pondo para dyan sa Maharlika Investment Fund. Nagpangalan na rin ho ng President and CEO. Nag-appoint na rin ho ng 9 members pero ang na-appoint na ho ay 4 pa lang po na member ng Board of Directors. No? Kaya hindi ho natin maintindihan ano ba talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng inaugural meeting noong January 2024. Pero hindi ko natin alam kung ano nangyayari. Mas nalaman pa natin na meron na silang Maharlika official logo. At ang yung pong design ng logong yan is reflective of the logo again of Bagong Pilipinas. No? Minadali ho ito. Wala ho ito sa legislative agenda. Inaksyonan kaagad ng House of Representatives at Senado. Pero, ang hindi ko ho maintindihan, bakit wala hong galaw? Yan dapat ang mag-a-attract ng pondo ng investors para magawa ang nais nilang gawin. Pag tinitingnan mo, ano ba yung investment plan nila? Ang sinabi, ang potential sectors na pwedeng pondohan ng Maharlika Investment Fund ay 7 areas. Una po ay infrastructure, physical, digital, or social. Sunod, energy, oil, gas, and power. Sunod, agroforestry, industrial urbanization, mineral processing, tourism, pang-5, pang-6, transportation, pang-7, nananaginip pala tayo, aerospace and aviation. At supposedly, para dun sa 190 proposed PPP projects ng NEDA. Abay, 1 taon na nga ho, no? Mahigit na 1 taon na in existence si Maharlika Investment Fund. Wala naman hong sinasubmit na quarterly report. Kahit ho yung oversight ng Kongreso, hindi rin ho nagpo-function at walang kwine-question. Ano ba talaga nangyari na dito sa Maharlika Investment Fund? Ang sinasabi po nila, lumalabas na hindi naman siya talaga surplus fund. Yung merong savings ang gobyerno, surplus, ginamit para dyan. Hindi po. Anong ginawa sa Land Bank, tiningnan lang nila yung earnings ng 2022, ibinaba ang remittance, kasi GOCC ho ang Land Bank, ibinaba ang remittance to 0, na free up yung pondo, yun ho ang linagay sa Maharlika Investment Fund. Biro mo, ano ho ba ang mandate ng Land Bank? Yan ho, Land Bank, oppose yan nung nag-umpisa, di ba? Ang Land Bank para sa agriculture, di ba? Ba't ho kinuha? Tapos ang isa nilang important na areas for investment is agroforestry, no? And industrial urbanization. So hindi ho siya surplus fund. At kung titingnan nyo ang libro ng ating gobyerno, mataas ho ang ating utang, paano nagkaroon ng surplus? Ang ginawa ho, humanap lang ng pondo to start up yung investment fund. Pero hindi na dadagdagan. Walang pumapasok. Kaya nga ho walang report ba't tayo nagbadali diyan? At, ang nakakatawa ho, naku, sus Ginoo, nagbigay ho ng budget nung May 2024, nakasecure siya ng 22 billion budget para sa kanyang corporate operating expenditures para sa 2024. May budget na ho, wala pa silang ginagawa. Ang nakakatawa doon sa budget, pag tiningnan niyo yung sweldo,
nung kanyang President CEO, abay, lumalabas po 2.5 million. Mas mataas pa siya sa members ng Monetary Board, 2.5 million a month. Halos kapantay na ho ng Bangko Sentral Governor. Abay, pag tinamis mo yan ng 12, ayan ho ay 30 million a year. Sweldo pa lang ng isang tao. So, ang tanong natin, ano ba talaga ang gagawin nyo sa Maharlika Investment Fund? Kasi ho, ang promise ng Maharlika Investment Fund, doon ilalagay ang pangpondo para sa malalaking proyekto. Ay wala hong nangyayari. Wala ho tayo nakikita malalaking proyekto. Bagkus, ang ginawa nung last year na budget, merong allocation from the government, merong allocation from the foreign na hiningaan natin ng tulong para sa mga proyekto, nawala ang counterpart fund ng gobyerno. Kaya ho noong 2024, wala hong big ticket project na umuusad. So, meron kang investment fund, inalsan mo ng counterpart, ano ba ho talaga ang gusto nung mangyari nitong administrasyon na ito? Wala ho kayong matulak na ito patapos na, ito magsisimula. Kahit nga ho yung pangarap na Bataan to Cavite, nabinbin ho yan. Yung ating tren, hindi ho yun natapos kasi may problema pagdating mo sa San Jose del Monte, sa Bulacan. So, ang ating nangyayari, wala hong tigil at nakikita nyo naman tuwing umuulan, kahit ho monsoon rain, nagbabaha sa Metro Manila. Yan nga ho ang sabi, kung talagang infrastructure yan, dapat may nakikita tayo. Ang makikita natin nagbubungkal pagdating ho ng eleksyon, ng kampanya, nako, asahan nyo. This is where your taxes go. During the election, you see them drilling. Magandang daan, pero dinidrill. So magtataka ka. Diyan sa Maharlika Investment Fund, ang requirement ho, dapat may quarterly report. May nakita na ho kayong quarterly report? Dapat ho, yung oversight ng Kongreso at ng Senado, napapag-usapan yan. So hindi ho natin nakikita yan. So, ang tanong ko uli, nasaan na si Maharlika? Nasaan na ang Maharlika Investment Fund? Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. Marami pong salamat.